tuloy-tuloy na ang ating mga eksena sa banga. Kumusta mga hitad? Grabe. Okay, pauna muna. Okay? Pauna muna. Mga palangga, unahin natin si Bonjing. Okay? Si Boying Remulla na inaaratay na. Actually, matagal na siyang inaaratay. Alright? Matagal nang inaaratay si Remulla dahil sa kanyang sakit, di ba, na, Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Okay? So, yun yung kanyang iniindang sakit, mga palangga. Saan yun? So, yun ang iniinda niyang sakit, kaya siya ay lilisan na dyan sa kanyang pagiging secretary sa DOJ. So, gusto man niyang manatili dahil syempre, masarap ang mayroong power. Pera, power, ginagamit sa panggigipit. Okay? Kung nakita niyo yung kanyang latest picture, wala pa siyang video actually. Picture pa siya, wala pa siyang live. Okay? Nakita niyo latest picture niya para na siyang isang bulati na lang ang hindi pumipirma, oh. Parang kulang na nga lang, jabao. Kita niyo ba yan? Oh? Oh. Kulang na lang, oh. Kulang na lang, kandila, eh. Anyway, mga palangga. So, napagalaman natin sa ating mga footing jahas, nauna na actually na nilipat itong si Margarita Gutierrez from DILG papunta sa DOJ Undersecretary kasi ano yan, tao yan ni Abalos, si Margarita Gutierrez. So nauna na dahil ayon sa ating puting ahas, papalitan ni Abalos si Remulla. Okay? So, kung kailan, hindi natin alam. Kasi nga, gusto nila i-discredit tayo, kaya kumakapit pa si Boying, although kahit hirap na siya, sa kanyang Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Alright? So, yun yung mga kaeksenahan. Bakit ganyan? Alright. Okay. Tapos, ang mangyayari dyan, mga palangga, from DILG, di ba, mapupunta si Abalos, okay, sa DOJ. Kasi sila pa rin yan eh. Dahil hawak nila yung mga notorious na mga, ayon sa ating puting ahas, ang mga illegalities like sa Pogo, like sa pagtatanim ng mga kaso, di ba, in the past sila magkakasabwat, di ba, during kay Teves at kay Bantag. So sila yung magkakasabwat, nakikita nyo naman. So sila pa rin, nahawak pa rin nila yung pwesto na yan, dahil kailangan hindi maibigay sa, well, even though kung kunyari man ay maglagay ng isang tao dyan na hindi si Abalos, it's the same thing, magiging asong julul pa rin yan ni Lisa Ahas. So, di ba, nagkaroon ng balasahan dahil itong si Jonathan Tan na, naging tumpak din ang aking information sa inyo na siyang ipapalit doon kay Paulino sa SDMA. So, ngayon si Jonathan Tan, nasa DILG na. Kasi in preparation yan, dahil bata yan ni Dark Choco. Dark Choco, okay, Lagdameo, na nakabili ng 1 bilyon na bahay at may chinuchok-chok chenes na ibang mga girlalo. So wala na tayong pakialam kung tutusin sa ibang girlalo na yan. But again, yung pakialam natin, yung mga ninanakaw nilang pera sa bayan. Then, also, Bersamin, will be out very soon. So, dinidelay din nila dahil, syempre, ayaw nilang magkatotoo yung mga sinasabi ni Maharlika dito. Diba? Although yung kay Jonathan Tan, diba, sa SBMA, totoo. Ang dami ng mga expose natin naging totoo. So, style ni Lisa Ahas Araneta Smugs yan, na delay. So, remember the Dodo Mandanas, yung kaalyado ni Pangulong Duterte? Okay, diba? Sinabi ko sa inyo, gagamitin lang siya ni Ahas. So, ayon sa ating puting ahas ay titanggap niya o tatanggapin pa lang niya dahil wala pa namang announcement yung pwesto ni Bersamin as Executive Secretary. So, papalit niya itong si Dodo Mandanas na ito. So, gusto ko lang ipauna sa inyo, okay? Para naman, pag wala na si Bonjing, sabihin nyo, ay narinig namin yan kay Maharlika. So, dahil hindi na kinakaya, okay, hindi na kinakaya ni Boying ang kanyang Lulu, Kiki, Mimi, Yaya.
Dahil karma yun eh. Alam mo yun? Sinisingil ka na ni kamatayan. San ganun eh. So, hindi niya kinakaya, kaya rarampa na siya at higa-higa na lang siya at hihintay na lang niya ang kanyang, pag-uusig sa kanya ng tadhana. Alright? So, yun yung aking bonus sa inyo na inuunahan natin ang mga eksena sa Malacanang dahil nga syempre meron tayo mga juting jahas. Okay, kahapon ay sinabi ko sa inyo at ipinakita ko actually yung text mismo ni Senator Amy Marcos na tinawag niyang traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan at traidor sa pamilya si Marcos Jr. o si Coting. Alright? So matindi po ang ngayon, ang eksena dahil nataranta si Lisa Asmugs at si Coting dahil lumabas nga, una natin pinalabas sa ating channel, yung statement ni Senator Amy. Although hindi pa siya nagsasalta orally, verbally, hindi pa siya nagsasalta about it. And I hope marinig natin, nataranta itong magpamilya at naloka din sila kung paano natin nalaman ang pamilya ni Martin Romualdez, yung kanyang tatay at yung uncle niya, di ba, si Kokoy at si Beo Romualdez na ever since traidor na pala yan sa pamilyang Edralin Marcos. Diba? Traidor na yung dalawang yan at even the Marcos Sr. nga, sabi ko sa inyo kagabi, ay galit na galit yan. Kaya no wonder, kaya si Senator Amy ay binuboljack niya ngayon itong kanyang pinsan at sinasabi niya, talagang lakasan ng loob na siya ang nagbigay, nag-bribe, nagsuhol, ninakaw sa pera ng bayan, graft yan, graft and corruption, kinurap ang worth 20 million and more than that para ibayad dito sa People's Initiative dahil galigid sa inyong kaalaman, may basbas pala ng ginayupak na Coting ng Norte at Lisa para manatili sila sa pwesto ng for additional 2 terms, di ba? Which is, babasa niyo naman sa text message. At dahil sa pangarap nilang manatili sa power. Dahil hindi na hindi na nakayanan ni Senator Amy yung ganitong ginagawa ng niyang kapatid dahil sabi nga niya, for so many years na binabato sa kanila yung tungkol sa kanilang panunungkulan at sa kanyang ama, so ito mas malala pa daw ang kanyang kapatid. So, tumpak yung information naman na nakarating sa atin na gugurgurin siya, na pwede talaga siyang gurgurin. So kung may nagko-comment man dyan, palabas lang nila doon. Anyway, I don't think na buboljakin ni Senator Amy Marcos yung kanyang pinsan at magpapakalat siya ng text message na ganyan kung siya ay gagawa-gawa lang ng kwento or etchos-etchos lang. Kasi sensitive issue yun. And also, sure ba yan mga talks nila? Okay, yes. So ngayon mga palengga, syempre mababasa ito ng mga brusko. Okay, ng mga men in uniform na kahit pa paano siguro may natitira pang pagmamahal sa bayan. And I hope, ito na yung hudyat na magising mamulat sila. After all, na nagnangak-ngak ako dito, na sabi ko nga wala naman akong power in terms of political and money, but we have social power here. Diba? We have to unleash our social power, sabi ko nga sa inyo, para mabitbit na natin o malubog na natin sa kumunoy ang mga ginayupak na ito. So napag-alaman natin na talagang ayon sa ating putingas, si Senator Amy at ginagamitan na siya ngayon ng mga black ops sa utos ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos. At kasama sa black ops na tirahin si Amy Marcos kasama ang Presidential Communications. Kasama yung mga dugyot na yan. And also, ang team ni Tambaloslos kasama din si Rocky Calvo. Okay? Kung natatandaan ninyo, binanggit natin yan, may hawak akong ebidensya na yung si Rocky ay kasabwat ng Presidential Communications at iba pang mga dugyots na binabayaran sila sa pera ng bayan para atakihin una ako lang. Ano kasama si Amy Marcos. Ngayon, itong si Rocky Calvo, nandyan na siya ngayon kay Tambaloslos. Wala na siya sa Presidential Communications kasi nag-aaway sila sa pera ng bayan, hindi sila magkasundo sa bayaran. So, si Tambaloslos ngayon ang nagbabayad sa kanya
para mabuhay si Rocky Calvo, para makalamon. Okay? Para makalamon ng mga dugyot, kailangan nilang ibenta ang kaluluwa nila kay Martin Romualdez at kay Lisa para makalamon ng butil ng bigas. Okay? Samantalang kayong mga OFW, kayong mga tindera sa palengke, kayo ay marangal na kumikita dahil sa kahit hirap na bilhin ng butil ng bigas, lumalaban kayo ng parehas. Pero etong mga tao sa gobyerno at ang mga dugyot, mga asong ulol, ay patuloy silang lumalamon gamit ang pera ninyo. Hindi sana kung okay na sana kung sweldo, pero ninanakaw nila sa inyo. Okay? So ngayon, tignan natin, sabi ni Raj, tatakbo kaya nag-iingay si Amy Marcos. You know what? Yes, hindi ko alam kung tatakbo siya pala. So, posible yan. But the point here, mga palangga, titignan ninyo, na sabi ko kahapon, hindi naman ganun kadali magsabi sa pinsan mo at sa kapatid mo na traidor na ganyan, tapos kukunin ng media, di ba? Yung mga sinabi mo, hindi ganun kadali. Kasi ako, to be honest with you, even before pa na nagsalta ako, kinukuyog ko na talaga yung mga taong kakilala ko na nakapaligid kay Senator Amy. Binoboldyak ko sila behind the scene. Kailan magsasalta yan si Senator Amy? Pupuruan namin yan. So, yung mga ganon. So, ito na nga, nagsalta na nga ang lola mo, di sige. So, titignan natin. And nakarating sa atin na ang sabi ni Senator Amy, natanong siya kahapon ba yon? Kung pupunta daw ba siya doon sa rally, ang sabi niya, hindi daw siya pupunta doon sa ginagagong, it's not bagong Pilipinas, kundi it's ginagagong Pilipinas nitong kanyang kapatid na ito. See that? So mga kababayan, ni isa, I don't know, I think politiko nag-ulat, pero hindi nakita nyo ba sa mga mainstream media na inulat nila sa inyo na kaya yung ine-expect ng dapat yan kick-out rally na eh. Yung ginagagong Pilipinas rally or kick-off rally nila, mga kababayan, hindi inuulat ng mainstream media, okay, na pinwersa. Okay? Cyril Siao, thank you. So, pinipwersa ang mga ahensya, okay? Ang bawat ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga, katulad ng kung una kong inulat sa inyo, PNP, PTV4, okay, dito, tulad dito, I think nabasa ko na sa inyo, the People's Television Network Inc. will be supporting the Bagong Pilipinas official campaign kick-off rally, okay, at Carino Grandstand. In this regard, all division heads are advised to submit a list of names of a maximum of 10 representatives to the personnel section not later than January 26. Food and transportation will be provided back and forth to PTNI and anticipation of the traffic jams. Buses going to the kick-off rally will leave at 12 noon. Furthermore, for easy identification, all representatives are requested to wear a blue PTV uniform and blue shirt. So nakita nyo to, provided buses. Diba sinabi ko na to sa inyo, pagkain at babayaran pa sila. Actually, yung time, yung babayaran sila yung araw na yun, pagpunta doon. So another memo, okay, this is from Office of the Agriculture. Okay, sabi dito, on January 18, attendance to the Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. This refers to the conduct of the Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, which will be held at the Carino Grandstand. In view thereof, you are hereby directed to send 100 participants, permanent and nabasa ko na. But anyway, mga palangga, binalita ba ng ABS to? Binalita ba ng GMA7? Binalita ba ng News 5 ito? Na this is not freely na umattend ka sa kick-off rally, kundi forced. You are forced. If you are from PTV4, from wherever, na ahensya ng gobyerno, ang ibig sabihin nito, pinipwersa kang pumunta sa rally na iyon. So, pinanood natin yung explanation nitong kung ano daw ba itong rally na ito. Okay? Ang sabi dito ng director ng PCSO na si Chris Villonco, na siyempre nakikinabang din, ang kapal ng muka. Diba? Pinagluloko ang Pilipino, pero bawat hibla, bawat pakulay niya ng buhok, o bawat gupit niyang buhok ay galing sa kaba ng panya.
Ganito po kakapal, kabalahura, kawalang hiya, ang mga kupal na mga jutang ginemes na tao sa PCSO at the rest ng ahensya ng gobyerno na kumakamal ng pera galing sa taong bayan. Ang sabi niya ng Presidential Communications Office, it's going to be a fun day. Yes, for them. Kasi you'll never know, at the back of that kick-off rally, ay may pulburong isi-serve kay Kuting sa backstage. Kaya it's gonna be a fun day talaga. Ngayon, mga palangga, ang purpose daw, ayon sa Malacanang, ayon dito sa mga hitad na ito daw ay parang information, para maging informative sa taong bayan and para ma-celebrate ang bagong Pilipinas. Informative. Pwede naman maging informative kayo. Di ba may budget na kayo dun sa PCSO? I think that was 19 million, kung di ako nagkakamali, last year, na nagkaroon kayo ng, was that meeting sa Manila Hotel? Sa somewhere, 5-star hotel, para i-educate ninyo ang taong bayan. You already spend, may budget ang PCO ng 19 million dyan sa buwaka ng inang information drive na yan. Diba? Sabi nyo nga dyan, para alarma ang Pilipino, para hindi ma-detect ang pagbasa kung fake news ba o hindi. Pero kayo ang promotor, ginagastosan nyo pa ng pera ng bayan. To celebrate bagong Pilipinas, kayo lang ang nagse-celebrate ng bagong Pilipinas kasi ginagago nyo ang Pilipinas. Ang mga taong bayan ay hirap na hirap. Pero kayo, nag-enjoy kayo, don't care. Spending millions of money, wala kayong pakialam, pinupwersa nyo ang mga empleyado, kitang-kita naman dito sa mga internal memo. So this is not about celebration ng bagong Pilipinas. Kasi walang bagong Pilipinas, bulok, okay, lubog na Pilipinas ang ginagawa dahil sa pakikipagsabwatan nga ni Kuting sa smuggler, dahil sila mismo ang ninegosyo sa smuggling, sila mismo ang nananalo sa loto, sila mismo ang mga nagpapatayo ng bahay. Okay? Instead of build projects from the past administration, ang nangyayari ay build sila. Bawat bahay nila ngayon ay galing sa kaba ng bayan. So this is not a celebration for the Filipino people, Chris Villonco, na bawat panghugas mo sa kipay mo ay galing sa pera ng bayan. Bawat nilalaklak nyo, kung ano man ang nilalaklak nyo, galing sa pera ng bayan. Mga jutang gininan yung lahat. Hindi pa kayo kunin ni kamatayan. Okay. Ngayon, sabi nila pala nga, hindi lang daw ito, hindi lang ang service, hindi lang ang gobyerno, di ba? Ang dapat maging part nito, ang magkaroon ng sabi niya, hindi lang ang gobyerno dapat ang magkaroon ng Pilipinas, ngunit lahat ng Pilipino. What the heck? Ano hindi lang dapat ang gobyerno? Ano yung bagong Pilipinas sa amin? Sa aming mga mamamayang Pilipino, OFW o mga tao na nandiyan sa Pilipinas, ano ang bagong Pilipinas sa amin? The bagong Pilipinas that we have is the pulboronic Pilipinas, the smuggling Philippines, di ba? Rampant ang mga pulboron, rampant ang kahirapan, rampant ang pagnanakaw ninyo, rampant ang bribery, rampant ang panggigipit. Ito ang bagong Pilipinas sa makabagong panahon na dinulot nyo sa amin, mga hinayupak kayo. Hindi pa kayo kunin ni Satanas. Okay? Ngayon, mga palangga. So, ang sabi niya, hindi lang ang gobyerno ang magkaroon ng bagong Pilipinas. Buti sinabi ninyo na kayo ay may bagong Pilipinas. Look at the greetings of Lisa Marcos, buwaka ng inang putot mudlo. Okay? Butlog. Kay Melangka Robles. Doon sa sama-sama tayong maging milyonaryo. That's 800,000 views now on TikTok palangga. So ngayon, by the way, follow niyo ako sa Snapchat. I have Snapchat. Binuhay ko. That was 48 years ago na yung Snapchat ko. Maharlika Network. Okay? Just go there. Hanapin niyo yung alindog ko. Doon ko ipopost yung mga nude pictures ko, ha? Charing. Okay. Ngayon, mga palangga. So, ngayon, itong sinasabi nila na hindi lang, we're talking about the kick-off rally. Na ito daw para sa atin. Putangin na nyo lahat dyan sa gobyerno ni Kuting.
Magbabayad kayo ng bus. Aantalain nyo yung trapiko. Family day yan, Sunday yan, jutang ginemis kayo. Pera ng bayan. Sabi ko nga, kung yung pera ng bayan na yan, milyon-milyon na pondo nyo sa mga tao, di ba? I mean, sa livelihood programs, sa kung ano-ano mga proyekto para makaahaw ng Pilipinas. Hindi. Gagamitin nga ito, ulit-ulitin ko sa inyo, pinlano na ito ni Kuting dahil bagsak ang kanyang trust rating, sukang-suka na ang mga Pilipino, lalo na yung mga OFW, dahil yung mga supporters niya, mga supporters sa dati. Ako lang, di ba, una, nagdadakdak tayo dito. Then now, okay, look at sa Japan, sa Hong Kong, all over the world, yung mga nakakausap ko dati nung kami nagkakampin, gising na silang lahat. Dahil nakikita ni Lisa Ahas Aranta Marcos at ni Kuting na bagsak na sila sa taong bayan. Kaya pinorse nila forcibly, not freely, to attend that rally, kick-off. Kaya nga dapat kick-out rally na yan. Dapat i-kick out nyo na ng bonggang-bongga. Huwag nyo nang pabalikin sa Monday yan Malacanang. Itodo nyo na. Diba? Hilain nyo na pa, balik sa Pumunoy. Okay, ngayon, mga palagap. So, ginagastos nila at sinasabi nila ng gobyerno ni Kuting na hindi daw nila magagawa ito kung walang participation, okay, ng taong bayan dahil ito daw ay para sa welfare and rights. Tanginan nyo, welfare of the Filipino people. Look at the PCSO. Ang mga tao umaasa na mananalo, pero anong ginawa? Narinig nyo naman yung hearing doon na niluto na. Okay? Welfare ba yan ng tao na imbis ang manalo ay totoo? Pero ang nananalo sila-sila. At yan, kinat o in-stop ni Coco Pimentel at ni Rafi Tulfo ang investigation dahil nga ayon sa ating Puting Ahas, nagkabayaran na ng bilyong piso, more than that, para kay Tulfo. Imagine ninyo, at that second hearing, a few days ago, ano ang sabi? The hearing is not about para may mabilanggo sila o may mahuli sila, kundi para i-improve ang practice din sa PCS. So, jutang dyan na itong dalawang si Tulfo at saka si Kiko Pimentel. Okay? I-improve, nakita ng harap-harapan, ang ingay-ingay ng mga buwaka ng GNMS na, edited yung picture at inamin namin mismo ni Robles at sabi niya, ni Tulfo, iimbestigahan niya lahat ng power niya, forensic, etabush, gagawin niya. Ano nangyari? Nagbago ang lahat. So, tama talaga ang ating Puting Ahas na nagkaroon ng backdoor negotiation at pinatigil na sila ni Lisa Smugs at ni Mel Robles. Kaya buwaka ng ina kayo, Tulfo at Pimentel, kayo yung mga taksil, traidor sa bayan. Nakita nyo nang ninanakaw ni luray-luray na ang kaba ng bayan, ang PCSO na supposedly para sa mga may sakit, para sa nangangailangan, but you don't care. Ang sabi nyo, para ma-improve ang practice, paimbestigahan, diba? Di naggaguhan lang, ginagago nyo lang ang Pilipinas, ginagago nyo lang yung Pilipino, harap-harapan na, pwede na kayong makipagtulungan sa Pilipino para kasuhan yan. Well, magkakasabot kasi putang ina nila di ba? Ombudsman, pasuhan ng graft and corruption, i-drag si Ahas, pag dinrag si Lisa dyan, si Lisa lahat ang pinuno ng pangbubudol, pati sa kay Amy, di ba? Si Lisa lahat ang pinuno ng pagbubudol, yung buwaka ng inang babaeng yan, na yung mukha niya, mga palangga, mukhang luray-luray na. Kahit sabi ko, kahit paliguan niya yung pera niya, ay ipaligo niya yung pera ng bayan, mukha pa rin siyang sabog na palaka. Okay? Yan, nakita niyo naman, wala siya ngayon Wala ngayon. Pero actually, nandun siya. Asan siya? Wag na daw. Okay, ngayon. So, sinasabi nila, you go back dito sa kick-off rally na to, welfare and the rights of the Filipino people. Rights? You talk about rights? Yung rights si General Macanas to express, para magsalita. Anong ginawa ni Lisa Ahas Aranta Marcos? Inutusan ng aso niyang si Ana Corda, Chief PNP, para kasuhan si General Macanas na dating militar at general nga, nagserbisyo sa bayan. Saan ang constitutional rights ni General Macanas to express, diba, his feelings, his
yung kanyang malayang pananalita, malayang pamamahayag. At ngayon ay inyong kasuhan at sindakin. You talk about welfare and rights of the Filipino people. Bullshit kayong lahat, mga putang dinimis ninyo. Tapos doon daw pag-uusapan at doon ay para what? Ng mga tao para daw magkaroon ng dissenting trabaho. Yes, dissenting trabaho. Yeah, maraming dissenting trabaho sa Pilipinas. Katulad ninyo, di ba? Smuggling, dissenting trabaho. Kasabwat si Puting at si Lisa. Dahil hanggang ngayon, si Michael Ma ay wala pa rin. Ano pa nga ma-expect mo? Ginawa nga, inappoint pa nga ng special envoy to China. Yan ang dissenting trabaho ninyo, mga hinayupa kayo. Kaya ngayon, dyan sa Pilipinas, kapag totoong malinis ang inyong intensyon sa bayan mo, hindi ka magwawagi. Kasi dapat ang intensyon mo, yung business mo is smuggling, sindikato, pulboronic, pagnanakaw. Kasi pag yan ang negosyo mo, absuelto ka. Katulad ni Lisa, di ba? If you can deliver money to Lisa Ahas Araneta Marcos, absuelto ka, puprotektahan ka niya. Katulad yan si Arjen Nieto, si Taning, tignan mo, vlogger na sipunin, na uhugin, di ba? Nakita niyo yan, nagingikil, nangi-scam ng tao, paaral ni Lisa sa London. So kapag marunong ka, mag-kiss-sakipay ni Lisa Smugs at mag-deliver ka ng pera, then pwede kang mag-aral sa London katulad ni Arjen Nieto. Yan ay patotodan, yan ay isa sa mga nakikinabang sa loto. Yan, kailangan sindikato kayo sa Pilipinas para magwagi kayo. Katulad ni Acorda, dapat makipagsabuatan ka sa mga Chinese na sindikato para absuelto kayo at papalakpakan pa kayo ni Lisa Smugs. Itong kick-off rally na ito, Palangga, pangbangga po lahat sa mga expose natin, tandaan niyo. This is about tungkol sa atin lahat. Dahil nakikita nila na ang social media ay bagsak na sila. Kahit pumunta kayo sa social media account nila, tignan mo si Kuting pag nagbablog, marami pa nagbablog, pag nagsasalita, marami pa ang live viewers natin. Ibig sabihin, yan ay pamantayan na sukang-suka na yung taong bayan. Tignan nyo mainstream media dyan, millions of followers, pero tignan mo mga views nila kasi alam ng taong bayan. The new media is the social media. And the social power na sinasabi ko na meron tayo, yun lang. So we're not gonna stop here, darling. Hindi tayo titigil. Kahit napatungan pa nila 10 million, 20 million ang ulo ko. Kasi gusto nila akong gurgurin eh. And I hope ito si Senator Amy, di ba? Dahil nga, sabi ko nga, itong mga nakarating na informasyon na gusto siyang gurgurin, itodo mo na yan, Senator Amy. If you are really for the people. Itong mga palangga ko, ayan Princess Maui, thank you. Ayan. Follow mo nga si Princess Maui Palangga. Love ko yan, si Palangga. Ayan. Yan, katuwang natin yan sa mga balita. Ayan. So ngayon, mga kababayan, Senator Amy, may communication naman tayo eh. Todo mo na to. Kasi, actually, di ba sabi ko sa inyo doon, I think last week nasabi ko, I think may mga magagandang mangyayari about may gagawin si Senator Amy, I think isa ito. Pero hindi pa, may inaantay pa ako eh. Okay? May naulinigan ako, okay? Galing sa ating mga puting ahas, this is not the finale. Ito sinabi niya sa kanyang kapatid through text messages na traidor, taksil, traidor sa bayan, traidor sa pamilya. This is not the finale. Kumbaga, ano pa lang to, panimula pa lang. At saka kay Martin Romualdez, may mabigat pa. Dahil sabi ko, kung meron mang pwedeng magpabagsak ng bom-bom-bom, ba, na bonggang-bongga, maliban dun sa USB at sa iba pa. Di ba? Senator Amy yun. So ngayon mga palangga, ina-expect daw nila dito sa kick-off rally na to na magdarating ang 200,000 na mga Pilipino. Okay, mga taong, aatin doon. Kasi daw, ito ay para iparamdam sa atin lahat ang Filipino pride sa isip, sa salita at sa gawa. Buwa ka ng ina nyo! Filipino pride. Paano maging proud ang Pilipino? Na mismo, bubuhin ko si Ferdinand Marcos Jr., K.E. Coting, at Lisa Araneta Marcos ay kasabwat ng smuggler na si Michael Ma. Kitang-kita naman ang mga ebidensyang
magkakasabwat sila, business partner sila. When you say kasabwat, they are partners, business partners. Paulit-ulit kong share natin ulit itong kanilang nakaraang pag-ibig. Hindi pala nakaraan, pag-ibig. Patuloy, itong Michael Ma, na sinasabi ko nga sa inyo. Ay. Okay, ayan. Kasama si Michael Ma, okay, sa mga travel nila, sa mga visit nila. At I think bukas ay 29, pupunta na naman ang mga buwaka ng ina sa Vietnam. Di ba? Rarampa na naman. So pagbalik ni Kuting, sasabihin na naman niya, merong pledge na naman ang Vietnam. Nakita nyo? Sa Vietnam, mas okay tayo dyan before. And now, sabi ni John Wick, si Jung. And now, babalik si Kuting, hingi na naman ang pledge sa Vietnam. Pero dito sa ginagagong Pilipinas rally, ay gagasto sila ng milyon-milyon para sabihin sa taong bayan na, hey, meron pang karisma si Kuting. Pero ang totoo, this is not, again, free will ng taong bayan na pumunta doon, kundi forced rally, mga palangga. You talk about sa isip, sa salita at sa gawa. Tanginan nyo, sa isip, ang isip nyo kung paano nakawin ang pera namin. Ang isip nyo kung paano what do you call it? Maliitin ang Pilipino. Kung paano nyo harasin, yan ang point, ang term na gusto kong patid sa inyo. Diba? Ngayon, mga kaibigan, ano pa ang gagawin nila sa rally na to? So, sinasabi nila dito, mga kababayan, ng PCSO at ng Malacanang, ito daw ay free, sabi niya everyone is free to join. No! Everyone is forced to join through the internal memo, dahil mismo ang mga tao, ang mga empleyado sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagme-message sa akin, Miss Maharlika, please protect my identity. Pinipilit po kami. Merong isang nag-message sa akin sa Department of Energy, meron sa EPNP, yung unang-una, meron sa DSWD. Miss Maharlika, please protect our identity. Pinipilit po kaming pumunta dito sa Jutang Jininang Rally. Okay, nakuha niyo na nga yung term ko eh. Kaya this is not free to join. Forced, pangaharas. Kapalit ng what? Ayuda? Kapalit ng t-shirt? Papasuotin niyo yung tao? Diba? This is a syndicated rally. Organized. Kung merong organized crime, mayroong organized syndicated rally katulad nitong mga buwaka ng Ginimis na ito. By the way, may mga darating na mga celebrity. Katulad ni Andrew E. na I think darating si Andrew E. yung ginagong Pilipinas, yung kanta-kanta niya. Di ba? Si Inday Sara ang ang dating sinuportahan. Pero syempre, anong magagawa mo sa mga celebrity? Wala naman mga dignidad. Pera, hindi naman lahat. Kundi pera lang. Edin Mariano Sarino, thank you. From Leyte. Ayan. So mga palangga, sinasabi nila, ito daw ay para sa economic progress. Economic progress. Yung rally na to, bukas, economic progress. Ano doon? Magbibenta kayo ng what? Magkakaroon ba ng mga, baka magkaroon ng mga, speaking of that, economic progress, magkakaroon ng kadiwa doon. Dahil yun daw ay serbisyo. Kadiwa, lulukoy nyo naman ng tao. So, magbibenta ng mura. Okay? Kung pwede sana ipamigay na lang talaga doon sa kawa mga tao. Pero actually, this rally is intended to fool the Filipino people, to corrupt the Filipinos' tax money. Diba? So sabi nila, economic progress daw ito. Speaking of that, kadiwa, tangin ng kadiwa na yan, kung gusto nyong magkaroon ng kadiwa sa bawat barangay, kung gusto nyong pamurahin mga Jutang Ginimis Kuting, Lisa Tambaluslos, kasi kayo ang author nito. Diba? Gusto nyong pamurahin,
Di ba? Na-booking na nga kayo sa Cebu. Di ba? Remember that? I think few months ago, last year, na sinabi ni Tambaluslos na this is dream come true ng presidente na ang 20 pesos na bigas ay na-reach na. Pero later on, di ba, on the same day na nilaunch nila yung 20 pesos na bigas sa Cebu, sa pagkipagsabuatan din ni Mumu Garcia, di ba? Na-embalsaman na yung mukha, katulad ni Boying, di ba? Hindi nila nakayanan kasi binili nila ng 25 pesos per kilo binili nila, then ibinenta ng 20 pesos per kilo para lang masabing dream come true. Kaya itong ginagong Pilipinas Rally or kick-off rally na ito palangga, this is all bull. Okay? Ito'y kadyutahan lahat ni Lisa. Kasi nararamdaman na nila yung kanilang pagbagsak at malapit ng mga buwaka ng nyo. Diba? Baka nga sa Monday, wala na kayo. Diba? Mag-day lang angel sana ako. Okay, mga palangga. Social development. Diba? Economic progress, social development. Hindi mo kailangan mag-rally-rally dyan, buwaka ng ina ninyo. If you want social development, if you want economic progress, supportahan nyo yung magsasaka, hindi smuggler ang poproteksyonan nyo. Inappoint nyo pa na special envoy. Gusto nyo economic development, yung ginastos dyan, mga juta kayo, okay? Yung ginastos nyo, million. Police, yung sweldo ng mga yan, na supposedly na iba dyan nakapahinga. Yung mga force, pinors ninyo from different agencies, yung mga incentive o bribe na ibibigay nyo sa kanya. Kung gusto nyo magkaroon ng economic progress na yan, yung mga perang yan, ay inalaan nyo na lang sana. O again, papasok na naman tayo sa livelihood program. Turuan ninyo, imbis na, kung ang ginagawa nyo dyan sana, imbis na gumastos, bawat barangay, yung mga tao nyo sa LGU, mga hinayupak kayo, inabot nyo ang mga dulo ng Mindanao, ng Bisaya, ng Luzon, ng mga kabundok-mundukan, pinaabot nyo ang serbisyo ng gobyerno. In what form of service? Gamitin nyo ang LGU para i-educate ang mga taong bayan, bigyan ng training, yung hindi mga nakakaabot ng Maynila, yung hindi alam ang TESTA, dalhin nyo doon sa mga barangay. Ito, turuan natin ang barangay hibok-hibok, gumawa ng buko pie, kasi they have a lot of coconut, diba, sa kanilang barangay. O punta tayo dito sa ganitong barangay, maraming langka. O, turuan natin gumawa ng kadkarin natin yung mukha katulad ni, ni Robles, no? But I'm just, mga palangga. Maraming langka, gagawin natin candy. Kunyari, nag-uumapaw yung langka. Turuan ninyo ang mga tao kung paano nila gamitin yung kanilang mga resources sa kanilang mga probinsya para i-market. Yan ang tunay i-market sa Kadiwa. Hindi itanginan nyo sa Quirino Grandstand. How many Filipinos ang meron sa bayan natin? Let's say 115. Ano ina-expect nyo? 200,000? You do the math. 200,000 for what? Gagamitin nyo sa pictorial nyo? Paano yung 114 and 800, diba? Million Filipinos. Doon lang ang makikinabang 200,000. Yun lang ang gusto nyo bigyan ng economic progress and social development. If you use that money na hindi nyo nanakawin, dalhin nyo sa mga sulok-sulok. Ang dami sa Mindanao na hirap na hirap. They have resources pero walang tulong ng gobyerno. Diba? Katulad na sinasabi ko niyang mga buko-buko pay na yan. O, kung lahat, ang daming buko sa Pilipinas, turuan, buko candy, buko, ganyan. Diba? Turuan yung mga magsasaka, suportahan, ayudahan. Hindi yung kadyutahan, yung kiri-kirino grandstand, dapat kayo dyan, litisin, anuhin kayo dyan katulad, bratatatin kayo dyan sa Jotang Genemis na yan Diba? Para maging bayani kayo. Diba? O, yan ang gusto ninyo? Binababoy nyo Pilipino? You're expecting 200,000 to educate them for social development and economic progress? Kainan nyo? What? Tapos nanawagan kayo sa buong pati mga OFW. Anong gagawin namin? Manonood kami, galing-galing ni Kuting. Diba? Sabog na naman sa pulburon, si Lisa, warak na naman ang kipay sa kalaklak ng alak. Diba? Ganon-ganon. Tapos na ang eleksyon.
Gagastos pa kayo sa mga celebrity. Kikickback na naman si Gerard Barria. Kikickback na naman si Chris Billonco. Kikickback na naman si Emerald. Kikickback na naman si Franz Imperial. Lahat yung mga nayupak na yan, kikickback lahat. Yung illegal na mga polis, mayroon na, ay illegal, sorry. Yung mga tiwaling polis na kinuntsaban, yung tiwali lang. Aabutan mo na naman ng sobre. Ilan ang mga, money ng Pilipino para bayaran, para lang makakuha ka ng magandang angle. Ayan, dito tayo, sabi ni Kuting. Gudang ito, Lisa, sige, warak na bang kipay mo? Lasing ka na, dito tayo, ang gulo tayo dito, ganun. Gerard, dito kami. Ayan, ilagay ka agad yan sa aking social media para sabihin ni Marlica, ayan, ang dami-daming tao para maano si Marlica. Kapatahan na mga yawa, mga giatay. Warakin ang mga, mga hinayupa kayo. Okay, sabi ba dito, mga palangga, ang mga intensyon daw nila ay what? Ito, para magkaroon ng change. Okay? Totoong pagbabago, real change. Hindi lang daw sa government, kundi ito daw ay collective will of the people na magbago daw, magkaroon daw ng change. Ang change, okay? If you talk about change, baguhin ninyo. Well, hindi na talaga mababago. You talk about change. Binago nyo ang sistema ang definisyon ng pakikipag-work sa taong bayan, kundi ang binago nyo ay instead of working with the Filipino people, kundi working with the smugglers, working with the polvoronic, working with the evils, working with lahat na, sabi ng sindikato, tanginan nyo. Ayop kayo. Ngayon, mga palangga, gusto daw nila ma-inspire ang taong bayan. Ma-inspire? Kayo lang ang na-inspire dahil kayo lang ang gustong maging milyonaryo. Galing mismo yun sa nganga bells na kipay ni Lisa Smugs. Ngayon, you talk about transformation? Yes, you really no, hindi kayo nag-transform. Well, sabihin natin, you transformed more with sungay. Diba? Nag-transform talaga kayo sa lahat ng kahayupan ninyo. Sobrang pag-transform. Baguhin ni Butod ang kipay. Sabi ni Pacflix, baguhin ni Butod, dapat ipa-vacuum ang tiyan niya para mawala mo. I like that palangga. So, yun, mga kababayan. Okay? Yun ang gusto nila. Kaya nga gusto kong gurgurin ng mga buwakan ng inang yan. Wala akong tiwala sa mga TV news, sabi ni Janet Ondalos. Kawawa ang inang bayan at mamamayan. Yan. At the end of the day, mga palangga, ang kaluluoy mga Pilipino, dahil sa ngayon, pati assistant secretary nila sa PCO, lahat ay nagpatayo na sila ng mga bahay. So yung kay Duterte dati, build infrastructures. Ang kay Kuting, build para sa kanyang mga asong julol, para sa mga taong nagdi-deliver ng kapike-pike ang balita tungkol sa kanya. Kasi kung talagang naging effective si Kuting, ilang taon na ba siya? Magto 2 years na. Saan din siya umabot ng SONA? Kung totoong effective, hindi na effective yung kanyang pamumuno, mararamdaman yun ng taong bayan. Kayo, ako, mararamdaman natin yun na talagang nagkaroon ng progresibong bukas. Kaso nagkaroon na ng progresibong bukas ang mga sindikato. Ang nagkaroon ng progresibong bukas, sila-sila. Kung kaya nilang magbayad ng mga trolls, maggastos ng milyon-milyon sa trolls, mga palangga. Sa trolls pa lang yan. How much more yung ginagastos nila for huwag na tayong lumayo. Ito na nga lang yung 20 million. Excuse me. Na sinuhol sa kanila. Sinuhol sa mga kongresista. 20 million. Doon pa lang yun sa People's Initiative. Na kunyari, walang alam si Kuting, na kunyari, hindi siya sang-ayon. Yung pala, may basbas siya. At binukelya nga ni Senator Amy, may basbas siya kasi gusto niyang manatili sa pwesto for 20 something for 2 times 5, 10 years. Diba? Lina. Hi, Lina Hiles. Alright.
Ano ang gagawin, Miss Maharlika? Well, let's continue talking here. Kasi sabi ko nga, may paglalagyan yung mga yan. Hindi yan sila forever. Sabi ko, mas powerful ang boses natin. Social power. Hindi nyo ba napapansin? They spend money para lang tayo panahimikin. Pinatanggal yung 2 Facebook natin. Kasi ang intention nila, wala nang mag-criticize sa kanila. Look at the mainstream media. Tahimik, wala man lang. Dati, tangina pag ganitong ginagawa ni, let's say, si Duterte. O even noon, ni sila, di ba, Marcos, wala pa silang power, hindi pa sila nakaupo si Kuting. Anong binabato sa kanila, mga palangga? Di ba paulit-ulit na diktador? Paulit-ulit na binabato yung issue sa tatay niya. Pero ngayon, ang daming issue na pwedeng ibato. Ito ang pagpo-force, pagbibigay ng memo, internal memo sa bawat ahensya ng gobyerno. Bakit tahimik sila? Isa lang ibig sabihin niya. Nasungal-ngala na sila ng pera o nabayaran na sila. O takot sila dahil ang iniisip nila ay personal yung business nila. Dahil si Lisa ay vindictive narcissist. Mapaghiganting lokaret. Okay? Yan ang totoo niyan. Kaya sabi ko, kahit lunukin niya lahat ng pera ng bayan, mukha pa rin siyang ulagang ulalu. Diba? Mukha pa rin siyang, kahit anong gawin mo, Lisa Smangs, kahit sino ang magdamit sa'yo, dahil mismo ang mga nagbe-makeup sa iyo ay nakakarating sa akin, ang hirap mong pagandahin kasi paano mo papagandahin? Ay bawat kaibuturan ng puso mo, pati dugo mo, itim.